Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko i-share itong isa po sa mga good news natin. Nung July 9 nga mga kababayan, kung matatandaan nyo po, inauguration po ng Steel Asia Compostela Works Compostela sa may Cebu. Alam nyo naman mga kababayan na isa po ito sa mga Tatak Marcos, 'di ba? Yung mga gantong proyekto na alam nating mapapakinabangan talaga ng mga anak natin, ng mga apo natin, at ng mga anak po ng mga apo natin, kumbaga. Kasi nga 'di ba, kilala po ang mga Marcoses sa mga buildings na pinatatayo nila, yung mga hospitals, yung schools na mapakikinabangan talaga. Grabe kasi yung vision po ng mga Marcos eh. Yung vision po nila na tumatagal ng ilang dekada at siguradong matatag, maayos at mapapakinabangan po ng iba pang henerasyon. Ayan. Steel is the backbone of many industries. Many industries depends on steel for their further development. Yan nga po, nung July 9 ay ito po yung isa sa mga importanteng milestone ng goal po para sa pag-build and reviving our steel industry as President Bongbong Marcos lead the inauguration of Steel Asia's Compostela Works. Ayan mga kababayan, the newest and largest steel mill of the Philippines, flagship steel company, Steel Asia Manufacturing Corporation. Ayan po yung mga litrato natin mga kababayan. Ayan, Compostela Works, which boosts a production of 1 million metric tons of rebar reinforcing steel for construction per year, is poised to provide the much needed rebar requirements for infrastructure with this facility. Ayan po. Alongside SAM's other steel plants across the country, the company's many other projects over the next 3 years aim to develop a strong Philippine steel industry that no longer relies on importation to meet steel requirements. These projects align perfectly with the recently signed Tatak Pinoy Law. Alam nyo naman mga kababayan, ang Tatak Pinoy Law. Pag sinabi kasing Tatak Pinoy, gawang Pinoy, original po na gawa ng mga kababayan nating Pilipino. Kumbaga yan yung mga maipagmamalaki natin na mga produkto po no sa iba't ibang bansa. Ayan. Tatak Pinoy Law, a law which aims to reduce our country's import dependence and to be a mother industry to the manufacturing sector. Apart from that, it also supports this administration's flagship Build Better More program that seeks to spur industrial growth and infrastructure development. Ayan, sabi nga po ni President Bongbong Marcos, bringing meaningful employment to the local community and solidifying the country's position in the global market, having produced a capacity of 3 million tons of rebar annually. Nonetheless, President Bongbong Marcos noted that more is yet to be done to develop the country's steel industry further. At present, the Philippines is the only member state in the Association of Southeast Asian Nations without its own integrated steel mill, resulting to limited production of certain steel products. So yan nga mga kababayan, dahil nga meron na po tayong kumbaga sarili natin no eto nga pong Steel Asia, may sarili na tayong pagawaan. Tayo na po yung tayo na po yung magpuproduce para sa ating bansa. Malaking bagay at malaking tulong po ito sa ekonomiya ng ating bansa. Siyempre po pag may gantong bagong tayong factory, magdadagdagan po yung employment or makakatulong ito sa ating mga kababayan na magkaroon po ng trabaho. Po ni President Bongbong Marcos, the Compostela Works is one step forward in building a more sustainable and highly linked steel industry to support our social and economic growth. I encourage everyone to work with us in addressing the remaining supply chain gaps in the steel industry, urging all stakeholders to pursue more investment aimed at reducing, if not eliminating, the limited raw material situation.
Ayan. Sabi po na ni President Bongbong Marcos on the Department of Trade and Industry, together with the Department of Energy and other agencies and stakeholders, to resolve the industry's concerns regarding high power and logistic costs, which make up the bulk of its production inputs. He further called on the DTI to update the iron and steel roadmap in ensuring continued stability and relevance amidst domestic and global challenge and trends. So, ayan mga kababayan, good news po yan na magkakaroon na tayo ng sarili. Alam niyo naman mga kababayan, isa po to sa mga, sinabi ko kanina, diba? Isa ito sa mga tatak talaga ng mga Marcoses na nagtatayo sila ng mga building, ng mga proyekto, ng mga ospital, ng paaralan, na mapapakinabangan po talaga ng ating mga kababayan. Lubos na mapapakinabangan mga kababayan kasi alam nyo naman po, yung mga building na naipatayo ni dating Presidente Marcos Sr., hanggang ngayon po napapakinabangan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Tayo naaabutan natin, biruin mo, ilang dekada na po yan. Pero matatag pa rin, nagagamit pa rin, napapakinabangan pa rin. Ganyan po kasi ang mga vision. Ang vision po ng mga Marcoses na long time po talaga yung mga proyekto po na ginagawa nila. No? At ayan nga mga kababayan na magkakaroon na po tayo ng sarili nating kumbaga production po no, ng steel, ng iron, 'di ba? Mga kababayan, hindi na natin kinakailangan pang umangkat sa ibang bansa dahil tayo nga mismo sa bansa natin makakapag-produce na po tayo. At syempre, napakalaking role po niyan, hindi lamang po para sa ekonomiya ng ating bansa, malaking role din po yan para sa ating mga kababayan. Biruin mo ilang empleyado ang kinakailangan nila dyan, 'di ba? Para mag-operate yan. Marami po, kaya maraming mga kababayan natin ang magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho. At saka mga kababayan, isa po ito sa mga Build Better More na project, flagship projects po ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, yan mga kababayan, good news po yan at gusto ko pong i-share sa inyo para po malaman po ninyo kung ano po yung mga ginagawa ng pamahalaan natin, kung ano po yung mga programang ginagawa ng ating presidente. At sa lahat po ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Facebook page, please do subscribe po para po maraming kababayan natin ang makapanood po at makaalam ng mga ginagawa ng ating pamahalaan, mga kababayan. Huwag niyo rin pong kalimutan i-like at i-share para po mas spread po sa ating mga kababayan itong good news na ito. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.